Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin ni Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit paano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon niya ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na nalalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang gabi. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, marahil isa po ito sa pinakapamosong ibanghelyo o kwento patungkol sa kababalaghang ginawa ni Jesus. Na si Jesus ay nakapagpakain ng 5,000 kalalakihan at iba pang mga tao. At marahil alam po natin ang kwento ng maraming mga tao ang sumunod kay Jesus. Bakit? Dahil nakakita sila ng kababalaghan. At anong kababalaghan ang nakita ng mga tao? Si Jesus may kakayanang magpagaling sa mga may sakit. At marahil mga kapatid, kung tayo rin ay nasa panahon ni Jesus, hahabol-habulin din natin ng Panginoon. Marahil kung alam natin na may isang tao palang may kakayanang magpagaling, pupuntahan din natin. Kaya marahil napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya. Pero isang bagay po ang magandang pagnilayan natin sa ating ibanghelyong napakinggan. Nung tiningnan ni Jesus ang napakaraming tao, alam ni Jesus ang kanilang kalagayan. At ano ang kalagayan ng mga taong sumunod sa Kanya? Nagugutom. Nagugutom ang mga tao
na sumusunod sa Panginoon. At ano po yung magandang pagnilayan dito mga kapatid? Na alam ni Jesus ang kalagayan ng ating mga puso. Hindi lang ang kalagayan ng ating tiyan, kundi ang kalagayan ng ating pagkatao. Ang kalagayan ng ating mga puso, ng ating kaluluwa, alam ng Panginoon. At kung alam ng Panginoon ang kalagayan, alam din ng Panginoon na sa buhay natin may mga pagkakataon na tayo ay nanghihina. May mga pagkakataon na tayo ay may pangangailangan. At kung alam ng Panginoon ang mga kahinaan natin at ang mga pangangailangan natin sa puso, sa ating kaluluwa, ano ang ginawa ni Jesus sa ating ebanghelyo? Gumawa siya ng paraan. At yun marahil ang pagpapaalala sa atin ng ebanghelyo. Alam ng Panginoon ang kahinaan natin. Alam ng mahal na pong Jesus Nazareno ang mga pangangailangan natin sa ating buhay at siya mismo ang gagawa ng paraan upang tanggalin ang gutom, ibsan ng pangangailangan at bigay sa atin ang ating tunay na pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, kung sa mga oras na ito, nawawalan tayo ng pag-asa, dahil akala natin wala tayong makukuha kung kanino man. May mga pangangailangan tayo na hindi natin makamit sa buhay natin. Tandaan mo, alam ng mahal na pong Jesus Nazareno ang iyong pinagdaraanan. Alam ng mahal na pong Jesus Nazareno ang iba't ibang kagutuman na nararanasan natin sa ating buhay. Kagutuman man yan ng ating tiyan, kagutuman man yan ng ating puso, kagutuman man yan ng ating kaluluwa. Alam yan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At siya mismo ang gagawa ng paraan upang maibsan ang lahat ng kagutuman. Mga kapatid, kahit minsan sa buhay natin, akala natin busog na busog tayo. Dahil lahat ng bagay napapasa atin, lahat ng bagay na kukuha natin. Pero tandaan natin, ang tunay na kabusugan ay hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Dahil ang tunay na kabusugan ng tiyan, ng puso at ng kaluluwa ay kaya lamang ipagkaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya kung sa mga oras na ito, nawawalan ka ng lakas ng loob, lumapit ka sa Kanya at siya mismo ang bubusog sa iyo. Pangalawa, mapapansin natin na lumapit si Jesus kay Felipe at ang tanong sa kanya ni Jesus ay kung kaya bang pakainin ang napakaraming tao. Pero anong sagot ni Felipe? Sabi ni Felipe, kahit na po halagang 2 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Alam ni Jesus ang marahil kasagutan kay Felipe. Ngunit bakit ganun na lamang ang kasagutan ni Felipe? Hindi pa gumagawa ng paraan, negatibo na kagad ang sagot. Di ba ganyan din naman tayo minsan sa buhay natin? May mga taong hihingi sa atin ng tulong, anong unang kagad pag-iisip natin? Ayokong tulungan yan, lolokohin niya lang ako. Bakit ko tutulungan yan? Alam ko namang manggaganso yan. Naalala ko po minsan nung ako po ay batang pari pa, may lumapit po sa akin. Ang sabi niya sa akin, may sakit yung kanyang anak. Dahil ako'y naawa sa kanya, binigyan ko ho ng konting halaga pambili ng gamot yung kanyang anak. Kasi pinakitaan ako ng reseta eh.
At hindi ho makampante yung puso ko. Kaya ang ginawa ko, pagkabigay ko ho ng pera doon sa nanghingi, sinundan ko ho siya. At nagulat na lamang ho ako, yung binigay kong perang pambili ng gamot, pinambili ng sigarilyo. Ang sama-sama ho ng loob ko. Kaya nga, sa pagbabahagi na namin ng mga kapwa pari, nabanggit ko yon. Sabi ko, niloko ako eh. Kaya nakakawalang ganang tumulong minsan. Kasi lolokohin ka rin naman. Pero alam niyo po, sagot sa akin ng kapwa kong pari. Sabi niya, Paul, minsan kailangan mo di magpaloko. Dahil ang problema hindi sa'yo. Ang problema ay doon sa pinagbigyan mo. Mga kapatid, sa pagbibigay, hindi ka nagbibilang. Sa pagbibigay, hindi ka natatakot. Sa pagbibigay, handa kang magpaloko. Dahil sa pagbibigay, isa ka lamang instrumento sa pagpapala at kabutihan ng Diyos. Kaya nga, doon sa ating ebanghelyo, may isang batang may dalang 5 tinapay at 2 isda. At dahil sa kabutihan ng Diyos at sa pagiging instrumento ng batang ito, ang 5,000 nakakain. Pero magandang tingnan, sa dulo ng ebanghelyo, ano ang sabi ng Panginoon? Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Ibig sabihin, kung tayo ay magiging instrumento, at tayo ay magiging daanan ng pagpapala ng Diyos, ang pagpapala talaga ng Diyos, makikita natin, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Kaya mga kapatid, huwag kang maging sagabal sa pagpapala ng Diyos. Maging instrumento ka ng kabutihan ng Diyos upang ang ibang tao makaranas ng pagpapala at kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, alam ng Diyos ang kailangan ng bawat isa. Alam ni Jesus ang kailangan ng bawat isa. At kung alam ni Jesus ang kailangan ng bawat isa, tayong nakatanggap ng pagpapala, maging instrumento upang ang ibang tao ay pagpalain din ng siksik, liglig, at nag-uumapaw na pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.